Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Gatas na gatas! Fuck you. Ano, makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Katotohanan, this is rock. Para sa mga naloko, para sa mga nagtanong. Ilaw nang lumitaw mukha, pangakong tulong, salitang matamis. Norman Mangusin ang tawag sa kanya, pero tanong ng bayan, sino ka ba talaga, boss? May kwento ng ayuda, may abot kamay, pero sa likod may bulong ng duda. OFW na umaasang may sasalo, pero bakit may luhang kasunod ng tiwala? Pangalan ba'y sandata o maskara lang? Hero ba o palabas sa Ano daw sa pag ang ilaw ay Sabi sila mo na lang bata. Ay, text na sinubog. pangalan sa kanino? Sino ang sasagot? Rock ang sigaw namin, hindi mo to. Hey! Hindi chismis, tanong ng masato. Kung malinis ang kamay, umarap ka rito. Sa gitna ng galit at pagdadismaya, katotohanan ang hinahanap ng bayan. May resibo ng kwento, may ebidensyang tanong. May post na nabura, may salitang binawi. Social media nag-aalabang comment. Scam ba to? Sigaw ng OFW sa gabi. Hindi lahat ng mukhang tagapagligtas ay may pusong tunay sa likod ng ngiti. Kapag ang pangako'y naging bitag, sino ang mananagot sa sugat ng tiwala? Kung ikaw ay totoo, patunayan mo. Kung ikaw ay mali, harapin mo. Ang rock di natatakot magtanong. Ang katahimikan ng tunay na kriminal. Mangusin, pangalan sa anino. Legasyon ng panlilinlang sagutin. Sa OFW na napaso sa pangako. Hindi kami tatahimik, hindi kami hihinto. Hey! Hindi lahat ng viral ay banal. Hindi lahat ng sikat ay tapat. Sa entablado ng sambayanan, katotohanan lang ang may lakas. Boom! OFW, hindi kami bulag. Pagod na sa pangakong hungka. Kung ang tulong ay may kapalit na sugat. Sistema ang babanggain ng galit. Pangalan mo'y umugong sa tanong. Hindi sa hatol, kundi sa linaw. Kung may sala, managot. Kung inosente, lumabas ang katotohanan ngayon na. Sa ilaw, peking identidad o maling paratang. Sa rock na to malinaw ang sigaw. OFW ang bida, hindi ang pangalan. Sa gitna ng ingay, tandaan mo to. Ang tiwala minsan lang ibinibigay ito. Kontrobersya, ililipas din. Pero ang sugat ng paloloko matagal maghilom. Ito ang rock ng pagtatanong. Ito ang boses ng OFW. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga ka-plastic, it's all about dito sa content. Kagabi lamang ni Makagaga WhatsApp man ang patungkol doon sa utang na atraso niya doon sa mami ng isang FCCI ng samahan ng mga humanitarian sa OFW, mga ka-plastic. Sabi sa caption dito ni Friends of Food Genius, charity begins at home. Totoo yun, mga ka-plastic.
makikita nyo naman sa larawan na kung saan ay yung lehitimong pamilya ni Norman Mangusin na iniwan niya mismo sa ere at kung kani-kanino siya nakikipag let's say kung kani-kanino siya tumutulong sa mga taong hindi niya kilala upang gamitin niya sa mga masasamang plano niya na magkaroon siya ng sustainable na income sa online, mga kaplastik. So yan ang nakakalungkot sa puntong ito. Pero bago ang lahat, mga kaplastik, panoorin natin ang isang panayam ni Makagago WhatsApp Man doon sa in-interview ni Makagago na isang dating miyembro ng FCCI na naging garantor sa lahat ng mga pinagkautangan ni Norman Mangusin. Makagago, what's up, man? Dito, nabayaran yun ng isang sister ko at saka yung mami niya. On the way, nga matapos na yun, iniwanan ako ng sister ko na mami ni Abile nandoon sa Pilipinas, nakatira na yun. So ako talaga, kasi akong garantor ako lahat ang nagbayad. Ang monthly noon lahat, aabutan ng mga 500 pound. My God! 500 pounds! Grabe mga kahombre ko, yung 500 pounds, that's a lot of money. Sobra. 500 pounds, mga kaplastik, no? Makagago, what's up, man? So magbalik tayo dito. Sa kanya. Uuwi talaga ako kahit manghiram pa ako. Uuwi ako doon, sampahan ko talaga siya ng kaso. Yung mga tao na binigay sa akin ni Apple G nga, pinadala ko 2,000, yung kay Batalan nga, ano ba yun? Yung iniling na yun, na ano yun, inali ko sa mga anak ni Francis, nandoon din. Sampahan ko talaga silang lahat. At saka yung sister ko nandiyan na sa Pilipinas, yung mga transaction nandoon sa kanya, mag-antay siya. Madam Karen, so in short, malaki-laki ang nailuwal Malaki niyo talaga. dito. Maybe we're talking about 40,000 pounds. Hindi pa ganun po. Hindi ganun. Ang last na loan, yung 2023. Ano yun? March. Okay. Another 5,000. Yun na, ang last na yun. Halos kalahating milyon, no? Iba pa yung mga iba pang utang niya sa mga iba pang mga tao. So napakatindi pala itong si Norman Mangusin mambalasobas ng mga OFW, mga kaplastik. At ito yung kauna-unahang na interview ni Makagago na kakasuhan din niya pati yung pamilya ni Norman. Nadamay-damay lahat. May possibility nga na pati si Don Batalan ay madamay. So depende yon sa sitwasyon kasi yun yung kanyang opinion, mga kaplastik. Talagang matindi yung galit ng isang garantor dati ng FCCI na si Karen, mga kaplastik. Si Madam Karen po ito na nagsasalita. Na ipapakita ko rin sa inyo sa screen na pilit tinatanggi ni Norman Mangusin na hindi daw niya kilala. Mamaya papakita natin yung opinion ni Norman Mangusin about dito. Na hindi na naman daw niya kilala itong taong ito na si Madam Karen, mga kaplastik. Yun na pinadala doon sa ina na anak ni Francis, yung dalawang bata, yung babae lalaki. Ay nako, nagkaroon ng ads. 1, 2, 3. Kasi po, yes, kasi i-explain ko lang po sa mga manonood ko. Kasi mga kahombre ko, ako, nung nagtrabaho ako sa Basingstoke, sa Domino's Pizza, ang kinikita ko sa daily ko nung panahon ko kasi 6 pounds and 25 cents yung sahod, yung minimum wage sa England. So umaabot na ako monthly Mura sa lang. Domino's. 503 pesos lang po yung kanyang sinasahod per day dun sa ibang bansa, no? So nangangahulugan na walang pinagkaiba pa lang sinasahod ng mga minimum wage earner dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa.
Kaya lang nagmumukhang malaki ang sinasahod ni Makagago WhatsAppman dahil naiipon po yung kanyang salary. Iba-iba kasi ang kalakaran sa ibang bansa, mga kaplastik, kung paano sumasahod ang mga OFW. Ng almost 600 pounds. Hindi pa kasama yung tax. So, after tax, mga 550. So, could you imagine kung sa akin nangyari yun? Isang buong sahod na yun, mga kahombre ko. Isang buong sahod yung iniluluwal ni Madam Karen per month. Dahil lang sa inutang niya para kay Francis Leo Marcos or Norman Mangusing. Sobrang struggle yon. That is sobra struggle. talaga. Ito nga ang asawa ko, nagreklamo na nga yung mga wages ko, nandoon na sa mga direct debit. My goodness, man. Mabuti nga, hindi ako binugbog nito kasi hindi ko sinabi in the beginning, hindi ko sinabi sa kanya nag-loan ako on behalf Nagsinungaling of... kayo. Oo, tapos nga, mabuti nga ito, minahal ako, pag hindi ako binatong doon, sinabi ito, buti na lang na. Oo, totoo yan. Kaya tuloy. Pati pa nga asawa ko, nadamay eh. Lintik na Francis na yan. Ngayon na nakikita niyo siya, do you think karma niya to sa lahat ng ginawa niya sa buhay niyo, sa mga buhay ng mga OFW? Siyempre, karma na yan. Tingnan mo lang, tingnan ko lang yung mukha Paranoia niya. na. At saka haggard. Exactly. Madam, may question ako. So, sa'yo, ganyang kalaki ang nakuha niya? Hello? Grabe. 2.3 million nang nakuha niya kay Madam Karen, itong si Norman Mangusing. Na mapahanggang ngayon, naiutang pa rin niya ito. Na hinahabol ngayon ni Madam Karen. Unfortunately kasi, malabo na po talagang mabayaran ito. Itong si Madam Karen. Alam mo naman, di ba? Si Norman Mangusing pa, mapagnalamangan mo sa pera. Eh kailan pa nagbigay ng tama ito si Norman? So ano malay natin sa mga binibigay niya mga charitable kung talagang binibigay niya ito sa mga kapuspalad. O ginagawa lang niya ito as a content na pagkatapos ng off-cam o ma-off-cam na ibabawiin niya yung pera. Nakaka-plastic. Yeah. How about dun sa apat pa na kasama niyo dyan sa England? Nakahuli Puwera sa pa Kanila yan, na yung istorya na yan. Sa kanila, kung gusto nila mag-interview sa inyo, magpa-interview siya. Pero sa akin lang to. Sa kanila na yun. Kasi sinabi ko sa isang mami na ka-close ko rin, sabi niya, hindi na alam ng asawa niya yung inutang sa kanya, kaya parang nahirapan din siya. Pero more or less, madam, tulad nyo din ang sitwasyon na nangyari doon sa other four. Nakuhanan din talaga. Oh my God. Pero ang napunong utang nito, itong daddy at mami niya, sila ang punong-puno ng utang. So mas kawawa po yon, tama? Kawawa sila kasi alam mo, itong dalawang mag-asawa nito, lahat-lahat binigay nila ang pagmamahal nila kay Francis. Pero Correct me I'm wrong, sino yung kaya tinutukoy ni Madam Karen na magulang niya? Magulang ni Norman Mangusing. Paki-comment na lang po mga ka-plastic kung sino po yun. Kasi maaaring hindi po ito si Nanay Remy, maaaring hindi po siya. O yung isa niyang tatay na tunay, na biological father niya. O maaari yung Pacifico Marcos na sinasabi niya mga ka-plastic. Maaaring yun. Yung tinutukoy ni Madam Karen na may utang sa kanya. Na may posibilidad na madadamay sa kaso sa pagdating niya sa Pilipinas. Kasi may lakas ng loob na itong si Madam Karen na mag-file ng kaso dahil nabalitaan niya umabot yung viral ni Makagago WhatsAppman sa ibang bansa. So napapanood siya buong mundo. So malaking tulong ito na kahit papano nagkaroon ng awareness o nagkaroon ng ng kalampag sa mga tao doon. Pero magpahanggang ngayon mga ka-plastic, meron pa rin naloloko na tao. Kanina nga lang nag-live stream si Norman Mangusing. Sunod-sunod yung mga palipad sa kanya. Na halos 199 pesos ang kanyang mga binibigay ng mga tao doon kay Norman. Bawat tao yun. Napakatindi.
hanggang ngayon patuloy pa rin yung pagiging scammer niya. Tuwing umaga siya nagla-livestream, mga ka-plastic. So parang ang ginawa niya, parang structural ng pyramiding, tama? Siya yung nasa top, tas kayo lahat yung nasa baba, magbibigay kayo sa upline nyo, which is siya. Oh my goodness. Totoo yan, totoo yan. Grabe, mga ka-homebrew ko. So nakakakilabot po ang storya na ito, no? Isa lang po ito sa napakaraming OFW sigurado na nakatikim ng hagupit ni Norman Mangusin. Madam, may question ako sa inyo. Kailan kayo nawalan ng gana o ng believe sa tao na ito? Kailan po? 2025 nagkaroon na kasi yung paglabas niya yung 2024, di ba, December yon, lumabas siya. Binigyan ko muna siyang pagkakataon na maka-discover siya sa kanyang life. Bawi ng Kasi konti. imagine pa naman, 3 years siya sa loob ng BJNP. Binigyan ko siya ng mga 1 year, tapos na-message ako kay Dong Batalan. Nagtanong din ako kay Apo G at saka kay Sis Edith. Sabi ko, update nga kung ano ang ano ni Francis. Ano ba ang ano niya yung kanyang mga utang sa atin? Bayaran ba tayo? Kasi alam mo, naghihirap na talaga ako magbayad nitong 3 loan na to. 2 yung guarantor ko at kayo sa akin pa. Talagang hirap na hirap ako, MJ. So, message ako kay President Dong Batalan. Wala talaga akong reply, MJ. Wala talaga. Yan na nga nakakalungkot doon, mga ka-plastic. Eh. 'Di ba? Tapos itong taong ito, hindi nakakasuhan. Maging itong taong ito, nagtatago na rin. At magpahanggang ngayon, tumatakbo pa siya ng vice mayor sa kanilang lugar, mga ka-plastic. May gana pa siyang tumakbo sa politika. Para nga naman, the more power, the more money he can earn. Talagang matindi ang kabulastugan ng mga taong ito. Diba? At hindi na daw ma-reach out ni Madam Karen itong taong ito dahil hindi na siya sinasagot sa telepono. Paano siya sasagutin? Mga parehas yung mga budol. Diba? Wala. Tapos si Apple J. Diaman, umuwi daw ng 3 times. Wala din. Wala din siyang update din. Wala. Tapos itong recently, I will say a month ago, wala na akong magawa. Nag-message ako yung anak ni Batalan, si Binok. Sabi ko, Binok, ano ba talaga ang Tita, pare-pares po tayo nadala sa magandang salita. Actually, siningil ko po siya sa backlog niya sa akin sa sahod na ang reply niya sa akin, wala siyang maalala. Nagkaroon ng amnesia. In your opinion, what do you think of Francis? Do you, Do you think have been scam him? Diba? Pero unfortunately, hindi na siya nireplyan. Maging daw siya, hindi na raw siya makasingil sa taong yun. Diba? After na napakinabangan ng mga OFW, they will be banished. Wala nang litaw-litaw yun, mga ka-plastic. i-update mo nga ako sa situation ni Francis kasi alam mo, Binok, naghirap na talaga ako magbayad nitong loan na to. Hirang-hirap na ako, Binok. Mabuti na lang, alam mo, sa awa ng Panginoon, nagpasalamat ako ng malaki kay Binok, no? Although na-upset siya kasi dinimension ko yung niya sa akin, pinapas ko yung mga message niya. Pero nagpasalamat ako sa kanya dahil hindi sa kanya, hindi ako na-update na ito pala si Francis, ang kanya palang nasa Ito, quote-unquote, nasa inyo naman ang ilang beses na sinabi ni Sir Dong na sa kanya na ang bayaran ko. Bayaran kayo. Sinasabi niya lang na wala daw siyang utang sa inyo. Nila Mami Edith. Wala daw siyang pagkakautang dahil tulong niyo daw ito sa kanya. Ang reply ni Madam Karen, what? Please don't joke about this. This is a lot of money.
So nangangahulugan yung mga pinangtulong nila na halos umabot ng milyon. O binigay nila, pinautang nila. Ay naging pampalubag loob pala yun. Kasi wala naman talagang mababayaran tong mga to dahil hindi naman kasi mga mayayaman to Ang hirap kasi sa mga Pilipino, ang dali nilang magtiwala where it comes sa pakikipag-usap sa mga tao. Magagaling kasi magsalita ang mga scammer. Kung mahina yung iyong critical thinking, may possibility talaga na ikaw ay mai-scam na mabilisan. Diba? Sabi niya, wala daw siyang utang. Right? Wala daw siyang utang sa amin, taga-UK. Kasi tulong daw namin yun sa kanya. Ano? Hindi pa ba sapat yung mga palipad namin? At saka yung mga volunteer namin na mga wheelchair, mga bigas, at saka yung during sa kanyang kumpanya 2022, nagbayad kami ng mga tarpaulin, yung kanyang mga katauhan, pinahutil pa namin doon sa Bacolod, binigyan pa namin sila ng pocket money. Ano ba, hindi pa ba yun sapat sa iyo, Francis? Tanungin kita, hindi pa ba sapat yun? Bakit sinabi mo na wala kang utang sa amin dito taga UK, tulong sa'yo? Sino ka ba? Bakit sinabi mo yan? Walang hiya ka naman. Mag-guilty ka naman sa sarili mo. Kaya yun ako, pag sabi ni Binok na ganun pala ang Ito yung masakit sa katotohanan mga kaplastik Nasasabihin lang in the end of the day na yung pinautang mo sa mga hindorotot na nilalang na ito ay tatawagin nilang terminology na tulong mo sa kanila. Hindi biro yung magbitaw ka ng ganong kalaking pera. 1.2 million bibitawan mo, sasabihin mo tulong. Napakaano naman nun. Napakabigat naman ng mga rebat na mga scammer. Na sinasabi nila na tulong na lang nila yun sa amin. Ang sakit nun mga kaplastik. na sa utak niya na yun palang pinautang namin sa kanya, tulong pala yun sa kanya. Wala siyang naisip nga hinihiram yun sa amin dito. Hindi niya naisip yan, Inji. Talagang sumusurok yung dugo ko para ba akong magka-heart-attack. Sabi ko kay Binok, sabi ko, my heart is like going to explode, no? Sabi ko. Kasi Explode po, ang explode. ko, at least for 2 years na nag-asa ko ng update sa kanya, natanong, nasagot na ni Binok. Kaya yun ang pasalamat ko kay Binok na siya sa akin, nagtapat siya. Hindi pala si Francis ang kanyang sa isip niya na yung mga pira na pinadala namin doon, na utang niya sa amin tulong, hindi yung tulong. Baro yun, Francis. Baro yun. Nanood ka man, ilagay mo sa kutok dito sa utak mo, yung mga pira na yun, na sa mga lawyer mo, magmula pa doon sa eleksyon, hiram yun sa'yo. Yung mga palipad namin, at saka yung plates namin sa, yung mga humanitarian, yun ang tulong. Pero yung mga baro sa loan, sa lender, hindi yung tulong. Bayaran mo yun. Pero madam, minsan ba ay nabigyan kayo ng credits sa pamimigay nyo ng mga wheelchair, ng ganto, ng ganyan, ng bigas, maybe nakatulong din kayo, no? Nabigyan ba kayo ng kahit special mention man lang ng mga tao na ito? Namimigay doon, yung mga tarpaulin. sa tarpaulin. Nakalagay na dito yung mga sponsors ng FFCI UK. Nandito yung pangalan ni Lauren Whitemud tsaka ni Madam Karen, mga kaplastik. Karen Whitemud, Grace Barren at kung sino-sino pang nag-volunteer na makatulong o makadagdag ng mga donasyon sa kanilang mga humanitarian kuno. Diba? Pero unfortunately, hanggang tarpaulin na lang po yung mention na yon. Pero where it comes sa pautang, never na nilang sinasabi nila
ni na FLM o ni Norman Mangusin na kinonsider nila ito as tulong, hindi utang. Diba? Wala kasi silang plano magbayad eh. Kasi sila mismo wala rin naman silang pera. Wala namang mga trabaho yan at wala namang source of income yan kundi yung palipad, mga kaplastic. Yung FFC ayoko ganito. Satisfied naman kayo? Do you think totoo na yung tama naman yung binigay nyo, kumbaga yung pinadala nyong pera talagang nagastos lahat-lahat sa pamimigay, sa pag-humanitarian niya? Yun ang kaalam-alam namin na pinabigay lahat. Pero, yung napanood ko si Nasuke, hindi pala. So kumbaga nito nyo lang nalaman na Putrages, hindi pala totoo. Talagang he used us, no? Yung ginagamit lang niya kami kasi yung ang mga kalooban namin, weak kami. Hindi kami, yung magpagbigay kami kahit wala kami mapagbigay. Dahil alam ko naman kung ano ang hirap ng mga Pilipino sa atin. Kung pwede pa lang, nako, ako pa, talagang kung maroon akong ikatulong, tutulong talaga ako. Pero O, diba? Siya na mismo umamin sa sarili niya, si Madam Karen Whitmore, na sila ay mahihina ang loob at pababa ang mga critical thinking nila about sa mga ganitong usapin. Lalong-lalo na kung ang taong kausap niya ay magaling magsalita, kung paano nila dinedemonstrate ang mga plataforma nila sa pagpapagawa ng mga humanitarian na gumagawa man sila ng tulong o talagang may tulong o wala, ay aminado naman tong si Madam Karen na sila ay kahit walang-wala na ay tumutulong pa rin. Kasi likas sa mga taong ganyan eh. May mga ganyan talagang tao na kahit walang-wala na, wala na po silang may kap-kap sa kanilang mga bank accounts, sa mga kinikita nila sa negosyo, kulang na kulang. Tapos napipilit nilang pigain yon. Nakakakuha sila ng paraan para makatulong sa mga kapuspalad during the pandemic. Pero ang dingid sa kaalaman nila na yung perang pinapaabot nila na dapat mapunta sa mga nangangailangan ay napupunta pala sa bulsa nila Norman Mangusin at pinambabakarat nila sa kasino. Yun ang dahilan kung bakit maraming mga OFW na napakahina ng kanilang critical thinking. Na bakit ka magbibigay ng tulong sa taong hindi mo naman kilala at magaling lang magsalita. So nangangahulugan lang yon, mga kaplastik, nabudol kayo. Nadaan kayo sa mabulaklak na salita, bandang uli nga. Hindi kayo babayaran yan 100% dahil maging si Norman Mangusin ay wala naman source of other income yan o mga side hustle para masustain nila yung mga utang. yung ginawa ni Francis sa akin, masakit talaga. Yung sa amin, hindi na sa akin, sa aming mga mami dito sa UK, binangkrap niya lahat kami. Pati yung mami at daddy dito naghihirap. My goodness. Take na yan. Grabe, Norman Mangusin. Nanonood ka dito. Grabe, baka mamaya kahit si Grabe talaga. Madam Karen, hindi mo rin kilala. Kasi madam, alam nyo, madami na po ako na-interview. And isa lang ho ang isinasagot niya sa kanyang video at nag-aangas-angas pa siya. Madalas niya sabihin, hindi ko naman kilala yung mga yan. Well, hindi kilala. Paano yung mga Zoom meeting namin sa BJNP? Bakit andito pa? Bakit allowed siya mag-Zoom meeting sa BJNP? Ilang beses namin nag-Zoom meeting doon siya nakakulong. Hindi Bakit pwede yan. Actually, Ito po yung malupit na pangyayari sa loob ng BJMP. Na nakakapag-able pa siya na gumamit ng cellphone nang nakakulong siya, nang nakadete na. At ito yung mga isa sa mga binabanggit ni Sorobetsky, Vitality Sorobetsky, na isang Russian vlogger na nagpatunay na nangyayari sa loob ng piitan. Yung mga sitwasyon doon sa loob, nakikita niya.
At legit talagang totoong nangyayari yun. Isang matibay na halimbawa ay itong si Norman Mangusin, mga kaplastik, na nagagawa niyang makapag-video chat, nagagamit niya ang cellphone niya sa loob ng piitan. So nangangahulugan, may mga some of people dyan sa loob ng PAGMP na nakinakayang-kayanan ni Norman Mangusin. Kaya halimbawa na lang kung exactly na magkaroon man ng pagkakataon na makulong tong si Norman Mangusin sa ngayon, ganito pa rin ang gagawin yan, mga kaplastik. At panigurado, magugulat ka na lang ang YouTube channel niya. Nagla-live pa rin siya kahit nasa loob ng kulungan. Ayun ay dahil nagkakaroon ng matinding anomalya sa loob ng piitan. Na pinatotoo na talaga ni Vitality Sorobetsky, na isang Russian vlogger na kung saan ay pinagbayaran niya yung mga kasalanan niya dahil sa katarantaduan din niya sa paggawa ng content niya, na dinidisturb niya yung mga residente doon sa BGC. Diba? Ngayon, nung nakulong si Vitality Sorobetsky, mga kaplastik, doon niya nasaksiyan sa loob ng 3 buwan o 6 na buwan niyang pagkakakulong doon, na nakita niya yung anomalya sa loob ng kulungan. Na nagagawa nila na makapagpasok ng cellphone sa loob nang walang restriction ng mga warden, ng mga kapulisan doon o sino man yung mga nagbabantay doon sa loob. Yun ay dahil nagkakaroon ng, let's say, sabihin nating mafia o sindikato na nakakaya nilang ipasok yung mga gadgets nila, mga gamit nila, at kung ano-ano pa. Ganito kahina ang sistema sa Pilipinas, mga kaplastik. Na dito mo lang makikita sa lahat ng Asia, sa Southeast Asia, Pilipinas lang po ang genuinely o unique na merong ang mga inmates diyan ay may mga cellphone. Matindi, no? Ganong katindi ang korupsyon sa loob ng kulungan, mga kaplastik. At yun ay pinatotoo ni Vitality Sorobetsky, na ngayon ay tinutugis naman ng mga gobyerno dahil nagpatotoo yung tao at balak na nilang pabalikin dito sa Pilipinas para imbestigahan siya. Di na yung babalik. Nakatakas na eh. Di naman siya bobo para bumalik sa Pilipinas para magpakulong ulit. Diba? There was that logic in there. BJMP. Bakit andito pa? Bakit allowed siya mag-Zoom meeting sa BJMP? Ilang beses namin nag-Zoom meeting doon siya nakakulong. Hindi Oh, pwede yan. Actually, hindi po Allow? pwede yan. Paano nangyari yan? May nakakapag-internet pala ho si Norman Mangusin sa loob ng BJMP. Totoo yan. My Alam mo, goodness. hindi? Ang buhay niya sa loob, buhay ng king. Talaga yung mga palipad lang namin ako. Dahil sa inyo. Grabe talaga yung paglabas niya sa amin. Salamat. Anong salamat? Lintik ka. Pero alam nyo, madam, lately, no, nitong mga nakaraan, medyo napadulas siya. May nasabi siya na dito mapapatunayan natin na totoo ang sinasabi nyo, madam. Alam niyo po ba, marami pong OFW na tumulong sa akin nung ako'y nakakulong. At ako po'y nangangako na kung sakali pong matatapos yung huling kaso ko at makaka-recover ako, makakabenta ako ng property ko, lahat ho sila tutulungan ko pabalik.
Opo, hindi po ako nanghingi sa Paniwala kanila. ka naman. Hindi po ako umutang sa kanila. Sila po ay kusang tumulong sa akin nung ako'y nasa loob ng kulungan. Talaga naman kung makikita niyo sa aking YouTube, kung magpalipad sila, libo-libo. It survived my people po. It survived. Nakakain po yung aking mga tauhan sa loob ng kulang-kulang 4 na taon habang ako'y nakakulong. Hindi ko po yung kinakalimutan, lahat sila. Nagkataon lamang ho na ako ay nakalagay sa isang sitwasyon na wala pa ako magawa. Pero hindi ko ho sila binudol, hindi ako nag-endorse sa kanila ng peking produkto, peking abogado para sila ay linlangin. Hindi po ganun. Taga pong sinabi niya yan, nitong isa sa mga latest videos niya, sinabi niya mismo yan. Yan mismo yung salita niya. Ang mas sagot ko sa iyo, Francis, sinungaling ka. Dahil hingi na hingi ka sa daddy mo dito at sa mami mo. Kahit walang maibigay yung dalawang mami at daddy mo, nag-uutang para lang mapabigay sa iyo, hingi na hingi kang lintik ka. Alam mo ba yung mami at daddy mo dito? Wala na nga sasakyan si Apo G kasi hindi na maka-afford magbayad ng sasakyan. MOT, insurance, siguro, di ba? Mga ganun. Pati pa yung underwear ni Apo J, hindi na halos makabili ng underwear. Wala namang pera Puro na lang yung nautang nila. Ang napuno talaga. Yung asawa ko witness, napuno talaga yung mag-asawang utang. Kasi nga, nandito na nga saan. Kaya nga nadamay kami. Kasi hingi na hingi yung lintik na yan sa mami at daddy nito. Kahit walang ikabigay, magbigay pa rin. Kaya na-involve kami. Kasi dito sa amin nagpakaawa na pwede ba Sis Karen, Chris, pwede ba ganito, yung isa pang mami, yung dalawang mami. Basta, yung mga mami, ganun. Napakabigat na problema niya. Mahirap talaga itong ginawa niya sa amin. Talagang binangkrap talaga kami ni Francis. Sa totoo lang, MG, binangkrap talaga niya kami. Kaya galit na galit. Ang kagalit ko siya until to my whatever. Basta ang galit. Talagang sinaid talaga yung buong pera niya. Yan kasi napapala na mga uto-uto kasi na OFW magpahanggang ngayon meron pa rin naniniwala sa kanya. Yan ang nakakalungkot. Kasi yun nga, gaya nga ng sinabi ko before, na hindi naman lahat ng tao recognize Francis Leo Marcos in the whole world. There are several people in this world, but not all the people who've known about Norman Manusin. So nangangahulugan lang mga kaplastik na talagang meron talagang tao na kaya pa niyang ibiktima at mabibiktima pa niya. As long as napakarami tayong tao sa mundong ito na hindi pa nakakakilala kay Norman. Tapos kakatweranan ng mga netizens na bakit di kayo nagre-research? Palagay mo ba in the first glance kapag ikaw ay nakakilala ng taong magaling magsalita at mabulaklak ang mga plataforma niya, may panahon ka pa bang mag-research o alamin yung background niya? Kung nandito nga sa mundo ng politika magpahanggang ngayon ang mga binoboto ng mga Pilipinong bobo ay ang mga tiwaling politiko pa rin magpahanggang ngayon. Yun ay dahil nababayaran sila ng pera kapalit ng boto. Kaya hindi nawawala ang krisis sa Pilipinas kasi mayroon pa rin mga bobong Pilipino na patuloy na naniniwala sa mga sinungaling na tao. And that's the reason why na nag-i-exist pa rin si Norman Mangusin sa social media. Ang pangit lang dito sa sistema sa Pilipinas ay hindi mabilis ang sistema ng justice system. Sobrang bagal. Magpepebrero na, hindi pa rin nakukulong yung hindorotot na nilalang na yan. Pero mo anong buwan ikinontent ni Makagago itong si Norman? October. Maglilimang buwan na po mga kaplastik na nag-i-exist si Norman at patuloy pa rin nanloloko ng mga tao. At yung mga target niya, yung mga taong madaling mapaniwala sa mga mabubulaklak niyang salita na walang kakayanan sa critical thinking mga kaplastik.
Diba? So ito yung rebat ni Norman Mangusin about dito sa lumabas na content ni Makagago. Eto, panoorin natin tong Doroto. Morning. Good morning. Oo. Ay, magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga. Ay, syempre, magandang umaga dito sa Uhuging Vlogger. Oo. Abay, may nag-interview, mami ko daw. Hindi ko kilala yung in-interview doon. Balita ko, sigurado. Di ba? Lahat naman ng ini-interview ni Makagago, hindi mo kilala eh. Kailan ka pa nagsabi ng totoo? Di mo kilala, hindi mo maalala. Pero alam mo yung pangalan. Tingnan mo yung susunod na sasabihin niya. Hindi niya kilala, take note. Ako, 1,000,000% gawa-gawa nila yan. Aba, bakit? Meron ngang pwede nga, gagawa nga sila ng fake witness. Yan, ang dali-dali niyan eh. Dali-daling gawin yan, yung mga interview. Oh. Hindi papasa sa akin yan. Nung ako ay nakakulong, merong 5 sila na mga mommies na OFWs, kaya nga tinawag yun na 5 mommies eh. Pangalanan natin yung 5 mommies ha. Ang unang-una doon, yung dumalaw sa akin sa kulungan, si Edith Gargar. Yan, si Mami Edith Gargar. Ito, take note ha. Hanapin natin yan, mga ka-plastic. Wala dito. Edith Gargar eh. Tapos Merly Bersheng. Tapos si Mami Dakel, Gabina. Tapos si Ma'am Melita Kilates. Tapos si Kay. Ayan. Sila ang nagbansag dyan na 5 mommies. Yung mga sinaunang supporter ko. Oo. I don't have the way to communicate with them kasi nasa kulungan naman ako. Oo. So Wala talaga. Kakasabi lang ni Madam Karen na nakakapag-video call ka eh. Sasabihin mo hindi ka nakakapag-communicate sa 5 yon. Pero naalala mo yung 5 mommies na sinasabi mo. Except kay Madam Karen, mga ka-plastic. Ubod talaga ng sinungaling tong hayop na to. Hindi ko alam kung paano niya nagagawang manloko ng harap-harapan sa tao. Bagamat yung mga nakikinig sa kanya, well known na about sa kanya. Alam mo yung natatawa ka na lang sa mga kwento niya kasi alam mo yung totoo. Tapos ito, patuloy pa rin siya nagsisinungaling. Siguro kung merong nag-i-exist na Pinocchio, siguro yung ilong niya, 1 milya na yung haba. Kasi kada sinungaling niya, hahaba yun eh. Yung ilong niya. Buti nga yung ilong niya, hindi umahaba, dumadapa na lang eh. Dumadapa na lang sa sobrang kasinungalingan niya. Hindi na kayang humaba. Tindi, no? Hindi daw niya kilala si Madam Karen. Mayon, si Kay, si Merly Bersheng, Melita Kilates, si Dakel, at saka si Mami Edith. Yung 5 na yon. 5 lang yon. Hindi ko alam kung sino yung pinag-i-interview ni Uhuging Vlogger. Wala na ba epekto sa akin? Siguro, pag nakita ko na lang ng personal, yung matandang in-interview niya, kaysa na maidemanda ko, sampalin ko na lang sa mukha. Misogynistic talagang nila lang. Diba? Etong Uhuging Vlogger na to, hindi niya kayang takasan. Hindi niya matalikuran yung issue. Kaya lahat ng pwede nilang gawing issue para matabunan yung issue na nag-endorso siya
ng sinasabi niyang the best lawyer na the sabi Filipino lawyer o yung kanyang attorney sabi na may puganteng kriminal at na peking abogado para makapanloko ng OFW. Hindi niya kasi kayang takasan. Bakit? Kasi sa panahon na to, sa kasalukuyan, may nalokong OFW yung dasabi Filipino lawyer. Sa kasalukuyan, ha? Oo. So may naloko. So ngayon, yun yung dinadamage control nitong grupo ni Makagago. Oo. Kaya naman yung kanyang galamay, yung Pudginos, Lintikampos, kahapon may pinos pa ako daw hinuli ng NBI, may pinos pa na kesyo ganto. Tingnan mo napapansin, kung ano-ano lang yung kanilang ginagawa, interview ko no, interview dito, para at least matabunan yung issue, lilipas din. Pero hindi ho lilipas. Bakit? Iyon ang pagkakamali mo, uhuging vlogger. Bakit? Ako, matyaga, masigasig. Sabi ni Robert Relativo, shout out Bill Goldberg, minero ng Nueva Ecija. Shout out daw sa'yo, Bill Goldberg, minero ng Nueva Ecija. Ina sa sobrang sinungaling mo, pati yung mga nagko-comment sa'yo, sinisinungaling ka na rin. Pinagtitripan ka. Hindi mo alam si Bill Goldberg. Isang wrestler yung bugok. Binasa pa talaga. Kasi may palipad kasi. Sabi yan ni Robert Relativo. Ang hindi niya alam, ang isang FLM, matyaga. Napakatyaga. Oo, pagtsatsagaan kita. Araw-araw i-remind ko yung tao sa kawalangyaan mong hindorotot kang uhuging vlogger ka na nag-endorso ka ng peking abogado. Oo, para makapambudol ng mga OFW. Yan! Matindi yan! So, ang ginagawa mo, sinusubukan mong patayin yung issue. Pinaiikot-ikot mo. Iniiba-iba nyo yung topic. Kung ano-ano yung topic na itatapik mo, iuutosan mo lahat ng mga galamay mo, ito itapik nyo, ito, sige, para matabunan. Hindi ho matatabunan. Tanga! Hindi mo kayang tabunan. Hanggang hindi nakukulong si Susan, hanggang hindi siya umaamin na ikaw ang leader niya, hanggang hindi kita naihohoyo, hindi ito matatabunan. Nawa, yun. Di ba? Hanggat hindi kita naihohoyo, hanggat hindi na ikakahon si Susan Yance, yung peking abogado na inendorse mo para makapambiktima ng mga OFW, ay hindi kita tatantanan. Titigil lang ako pag naikahon na kita. So meron pala siyang kondisyon. Magpapatalo na siya sa kaso o sa laban nila ni Makagago kapag napatunayan niya itong sinasabi niya daw na parati niyang binabanggit na peking abogado, peking law firm na nangbubudol daw ng mga OFW magpahanggang ngayon. So yun ang lagi niyang nirerepat kay Makagago WhatsApp man, mga kaplastik, na parang ini-exclamation point niya na si Makagago ang pinaka-leader ng mga nagpapabudol daw. Yan na lang kasi ang kaya niyang gawin. Baga ang nangyayari dito is propaganda. Bakit ikaw hindi mo magawang imbestigahan yung pinag-iinalahan mong tao? Bakit hindi ka maghanap ng paraan na imbestigahan mo kung sino yun? Gusto ka nga niyang ipatumba gaya nga sa recent content ko. Nagpipigil lang daw yung taong yun. O pare-pares lang kayo ng ugali . Ganon din yung mga litanya . Nagbabanta, papatumba raw, naratratin daw ng Armamite. Diba? Baka naman yung isa sasabihin niya magdadala siya ng RPG.
tututukan yung Ford E150 mo. Tamang-tama yun, di ba, yung nagba-viral yung yung isang high grade na armas na RPG, mga kaplastik. Tinutukan niya yung itim na pick-up, mga kaplastik. Tamang-tama, itim din yung sasakyan mo. Ano kaya sasakyan ang gagamitin ng kalaban mo? Yung puti siguro. Puti rin yun, di ba? Puti rin yung sasakyan niya, pero hindi po siya yung mali. Parang minicab, hindi ganun eh. Sakto. Puti laban sa itim na sasakyan. Laging magkaaway yan. Pero unfortunately, napatay yung suspect na may armas na RPG, mga kaplastik. Baka nga ganun din ang mangyari, magpang-abot kayo sa Metro Manila, magbabarilan kayo ng Armamite, tapos sa kanya RPG. Balak ka nga niyang ikamikasi, sabi nga ng isang kaaway mo na tatakbo siya sa'yo, didikitan ka, hahawakan niya yung granada para sabog kayo pareho at magiging giniling daw kayo, karne norte. Diba? Wala namang ibang pwedeng i-rebat nitong ni Norman Mangusing kundi yung kahinaan yung vulnerable seems like ni Norman kay Makagago. Sabi ko nga doon kay Boss MG sa aking recent content na hanggat maaga humiwalay ka na sa pangalan na yon para hindi gamitin ni Norman Mangusing na bilang propaganda na parang magiging kasiraan pa ng iyong pangalan. At the same time, baka mawalan yung saysay yung mga pagsampa ng kaso mo kay Norman. Kasi sa napapansin ko kasi, mga kaplastik, ang nagsasampa lang ng kaso, eto lang si Makagago at yung pamilya niya. Ewan ko lang kila Mighty Manong, kay The Kings, kay Macmac Pablo, at sa iba pang mga vlogger na nakaaway ni Norman kung nagsampa ng kaso yun. Parang hindi Wala silang ginagawang aksyon. Anong ginagawa nila? Ginagawan lang nila ng content araw-araw. Puro ang laman ng kanilang mga YouTube channel at Facebook page. Norman Mangusing. Dahil kung talagang desidido kayong mapahoyo itong taong ito, dapat kayo rin ay nagsasampa rin ng kaso. Hindi dapat si Makagago lang ang gagalaw. Kaya tama lang, parang mayroon ding punto rin tong si Sabi. Na si Makagago na lang ang gumagalaw tsaka si Mighty Manong. Yung ibang mga vlogger na galit kay Norman, hindi na gumagalaw. Ginagawan lang ng content, yun na. Wala na silang pakialam in the rest. Kaya paano mahuhuyo tong taong to kung kayo ginagawan yung gatasan tong si Norman sa content ninyo? Diba? Dahil kung layo ninyo talagang mamitigate tong taong to at ma-exterminate siya sa social media at the same time sa real life, dapat gumawa rin kayo ng aksyon, hindi si Makagago lang. Kasi kung si Makagago lang magsasampa ng kaso, wala. Makakayang mag-bail tong taong to eh. Kasi maraming galamay yan. Maraming taong gagawa ng paraan sa kanya para maibsan yung kanyang kaso. Mabigla ura-urada nakapagpiansa siya ng 30,000 sa SC. O saan galing yung perang yun? Di sa mga bata niya, pati yun doon sa tinatawag niyang mami, na magpahanggang ngayon meron na naman siyang bagong mami sa ibang bansa. Dahil ang pagkakakala ni mami doon sa ibang bansa ay binibigay sa mga kapuspalad, yung pala pinampapiansa niya doon sa kaso niya. So matuto naman po tayong gumalaw. Hindi dapat si Makagago lang yung gagalaw. Diba? Kalampagin nyo na yung mga sarili ninyo. Kung meron talagang atraso tong si Norman Mangusing sa inyo, gawan nyo na, i-file nyo na ng kaso. Wag lang si Makagago ang gagalaw.
at ang pamilya lang niya. Pakiramdaman na lang kung sino na lang ang matibay. Yan mo, magpe-February na oh. Di pa rin nahuhuyo tong hindorotot na to. Ano to, buong taon na lang ba mag-aargumento si makagago kay Norman Mangusid? Paabutin nyo na naman ng December to. Wag naman ganun. Dahil marami ring OFW na umaasa na mawawala na siya sa social media at the same time sa real life. Sana naman makikooperate naman kayo kung sino man yung mga taong may atraso si Norman Mangusin sa inyo. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.